Magandang umaga po mga kababayan. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon pong umaga pag-usapan po natin yung mga nanalong kandidato sa pagka-senador po mga kababayan. Yung 12 senador na officially proclaimed as winners sa nitong election 2025 na proclaim po ng ating Board of Canvassers ng COMELEC diyan po sa Manila Hotel, no? May 17 po yan, Sabado ng hapon. Yung 12 senador po mga kababayan nanalo ay mga winners o mga nanalo ay sina Bongo, Bato de la Rosa, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Dante Marcoleta, Tito Soto, Ping Lacson, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at saka ito po si Amy Marcos. Yan po ang ating bagong yan po ang 12 senador po na officially proclaimed winners. Okay po. Ito po rin mga kababayan ang uupo na mga senador sa 20th Congress na magigipong mga judges, no, sa impeachment trial ng ating VP Sara na inihain po o isinumite ng House of Representatives o mababang kapulungan ng Kongreso sa Senado. Pero ito po ay mangyayari lamang sa sinabi ni Senate President Chis Escudero after ng SONA. So maybe parang June or July. Ito po ang sinabi ni Senator Chis Escudero. Pero yan, abangan po natin yan. So ngayon po, kadikit po nito, konektado po dito sa aking balita ng mga nanalong senador. Kaakibat nito ay yung issue po mga kababayan tungkol sa pagpili ng mga botante, no, sa iba-ibang lugar, no, o sa isang particular na lugar. Tatlo po itong tatalakayan natin na issue. Ito po ay tungkol sa ang pagpili ba ay ng tao ay ayon sa magandang karakter ng isang kandidato, o itong pangalawa, itong issue ng pera-pera lang para botohan ang isang kandidato, o simpatya mga kababayan sa mga kandidato na may mga may mga kaso, no, may mga hot issues po na binabato po sa kanila sa kasalukuyan, no. Ngayon, unahin po natin ito mga kababayan na tungkol sa mabuting mabuting kandidato o may magandang karakter, no, na nagkakandidato. For example mo mga kababayan, itong mga kandidatong ito ay hindi rin po pinalad kagaya po ni Benor Abalo sa pagkasenador. May magandang karakter po yan pero hindi naman siya nabutuhan ng mga tao. Tapos yung iba pang senatorial balls na sina Franz Castro, si Arlen Brosas, Heidi Mendoza, si Teddy Casino, Luke Espiritu, at iba pang aspirants, no, for senators. May magandang mga layunin po itong mga kababayan, no. Magandang walang issues na graft and corruption o anumang mga iba pang kaso, no, sa lipunan, no. Pero hindi po sila pinalad na makapasok sa pagka-senator po. Parang nasa kulilat pa nga po sila, no? Yung iba nasa top 20, yung iba naman is below 20.
Ang aking pong pagkakalam nga itong si ano sa aking panlasa o impression itong si Benhur Abalos ay makapasok bilang senador, pero hindi po nangyari, no? Hindi po siya nakapasok. Kahit nung yung mga survey mga kababayan, pumapasok po siya sa top 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 5, top 10 at saka top 12. Pumapasok po si Benhur Abalos, pero nung dumating na po yung partial and official, hindi po ito hindi po nakapasok yung kanyang pangalan. So kaya parang parang nakakalungkot sa part ng mga yung ibang tao na naghahanap ka ng mga may magagandang karakter na mga na kumakandidato, hindi po sila nabubutuhan ng tao, mga kababayan. So yan po ang issue niyan. Ngayon, dito na po mga kababayan sa sa pera ng issue, no. Ito matagal na rin po itong issue na may mga ganitong nangyayari, no, sa iba-ibang lugar ng Pilipinas during election time, na kaya daw nila binubotohan ang isang kandidato dahil sa may binibigay itong mga pera, ganon. Hindi yung konsensya, no, hindi yung konsensya na ang bubutuhan ko ay yung maayos, may magandang karakter na kandidato, kundi pagka kung may maibigay itong pera na malaki, lalo na natural parang na-influensya, no, the voter ay na-influensya ng pera. So yan yung bagay po ng mga issues na talamak din po during election, na may mga issues na lumalabas every election. Okay po mga kababayan. Ngayon, pagdating naman po dito sa yung pangatlo mga kababayan, yung simpatya, no, o sympathy sa mga kandidato. Halimbawa po yung mga isyong pinupukol sa kanila, no, before the election, no, mga kababayan. Halimbawa itong si Bongo po mga kababayan, yung mga issues nito, ito raw ay tagabigay nung pera sa mga pinapatay sa war on drugs. Okay, so yan po ang issue sa kanya. At ito naman po pero ito po, no, ito ang nagsiwalat po nito ay si Lieutenant Colonel Royeta Garma, no, sa Quadcom hearing. Ito po ang kanyang isiniwalat, no. Ngayon, ito naman po si Bato de la Rosa, isiniwalat din po ito ni Miss Garma na ito daw yung tagabigay taga-implement ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, na kung saan nga po ayon sa mga maraming balita umabot daw sa 30,000 yung mga namatay, no. Kasama na po yung mga inosente, tapos mga bata. So yan po ang in-issue diyan, no. Ngayon, tungkol naman po dito kay Rodante Marcoleta, mga kababayan, ito po in-issue na ang issue nito ay wala daw West Philippine Sea, tapos gumawa din daw po ito ng isang panukala dyan sa lower house o mababang kapulungan ng Kongreso, na gustong alisin niya yung crucifix, no? Yung mga ganyang balita, no? Alisin yung crucifix. So tapos yun, binutuhan pa rin ng taong bayan, mga kababayan. Okay, then may mga issues pa ito na during Quadcom hearing nung inaakusahan yung ating Pangulong Duterte, tapos yung mga witnesses ay pinapatawad sa Quadcom, lagi po itong kumukontra, no, during the hearing sa Quadcom.
lagi niyang pinoprotektahan ano, si BP Sara. Okay mga kababayan. So yan po ang issue sa kanya, no. Ngayon ito naman po si Erwin Tulfo mga kababayan. Kung inyo pong naalala, ito yung issue po nito is isa daw itong Amerikano, no. Sa pangalan na Erwin Sylvester Tulfo. Okay. Na-issue po ito ng iba-ibang vloggers din po at ng iba-ibang media na bakit daw ito pinayagan na tumakbo na sa pagkasenador. May issue po ito ng ano yung ganyang ano hindi daw siya isang Pilipino kundi foreigner, no. Ngayon isa pang na-issue dito po mga kababayan kay Erwin Tulfo yung kay kay dating VP Leni Robredo, na siguro kung nakita niyo naman sa radyo niya kung paano tirahin ito si Leni Robredo, na bubunutin niya raw sa kanyang opisina, kakalad ka rin. Ganun po ang pang ano niya, yung mga ginawa niya kay Leni Robredo sa kanyang radio program. Okay po mga kababayan. Ngayon, ito naman pong si Camille Villar, na-issue rin po ito mga kababayan ng Dinastiya. Ano po mga kababayan, Dynasty na siyempre yung kanyang nanay nasa Senado, yung kanyang kapatid na si Mark nasa Senado, tapos siya kakandidato rin na pagka-senador. Na ito nga nanalo no, bilang senador. At yan Prime Water. Yan Dynasty lang naman. At saka yung sa Maynila, Maynila water issue po mga kababayan, na poor service, hindi maayos na serbisyo sa tubig, no. Okay. Ngayon ito naman po mga kababayan, si Lito Lapid. Okay. Si Lito Lapid, may issue po ito mga kababayan na tungkol doon sa mga pinatubo, kung naalala yung mga kababayan before, no. Sa quarrying ang sinasabi po sa na aking nalalaman, at saka during his time at saka yung Mark Lapid, ito daw po ay nangyari, no. Na yung nagkaroon ng nawawala daw yung 600 million na pondo rito, no, na binabato sa kanilang issue. Okay, nung sila ay governor pa, silang si Lito Lapid, ganon din yung anak niya si Mark Lapid. So yung pang binatong tapos meron pa po yung pangalawang issue dito kay Lito Lapid, yung liquid fertilizer naman na sinasabi na nawawala daw yung 4.7 million, approximately siguro mga kababayan. Yan po ang binato na kumbaga sa ngayon ay meron po silang naka-file na kaso sa ombudsman, si Lito Lapid po mga kababayan. At saka siguro po yung kasama yung anak niya na si Mark Lapid, posible, no. Ngayon ito naman po mga kababayan na si Emmy Marcos, kung inyo pong naalala, ito po ang kanyang naging issue dito ay tungkol sa yung illegal daw yung pag-aresto, no, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC, na pinayagan daw ng pamahalaan ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. Illegal daw ang pag-aresto. Pero sabi naman po ng mga, kasi daw dapat daw pwedeng dito na rin lang siya kinasuhan sa ating bansa at hindi na doon sa ICC na isang foreign land, ibang bansa mga kababayan. Pero ang argumento naman kaya daw ng ating pamahalaan kaya pinaaresto yun because mayroon pa tayong obligasyon sa ICC, kasi po daw yung itong mga patayan sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte ay naganap nung tayo po ay miyembro pa ng
ICC. Kaya po nag-request yung nag-issue ng warrant of arrest po ang ICC at ipinadala sa Pilipinas. Nakipag-coordinate po ang ating gobyerno. Kung saan nga ito ay nadala si dating Pangulong Duterte sa The Hague, no? Doon na sa detention ng The Hague. At sa ngayon po ay ito ay nakakaroon ng hearing na, no? Ngayon, pero ganun pa man, ginigit po ni Senator Amy Marcos bilang isang foreign Committee on Foreign Relations na illegal daw yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng investigasyon and nagkaroon po siya ng yung kanyang nagkaroon po siya ng result ng kanyang investigation na parang guilty itong mga nag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At ito po ay sina Remulla, si DOJ Boyeng Remulla, tapos yung kanyang kapatid na si John Vic Remulla, si General Torre, tapos yung ambassador. Kinasuhan po niya ito, pinatawag, hiniring, tapos nung magkaroon ng outcome yung kanyang committee, ito po ay sinasabi niya na nagkaroon daw ng illegal arrest sa kanyang investigation, kaya ito kinasuhan po sa ombudsman. Okay, so ngayon dahil kinasuhan po ito sa ombudsman, ginawa naman po ng mga kinasuhan na aking nabanggit parang para i-refute po yung kasong ibinato sa kanila ni Senator Amy Marcos po, mga kababayan. Okay. Diyan po, mga kababayan, ang mga issues ng pangatlong issue natin na sympathy, no, sa pagpili ng mga kandidato, no. Sympathy kahit may mga kaso, pero dahil nagkakaroon po ng simpatiya, binubutuhan pa rin ito ng mga taong bayan, no. Kasi may mga kaso na rin po nito na kagaya po ng mga yung nagbibigay ng simpati yung mga tao, may mga cases po na kasi na, for example, yung mga kumandidato pa no na kahit nakulong na pero nanalo pa rin. Ang example po nito, mga kababayan, yung kaso ni nung Sanchez, no, doon sa Laguna, no, sa kanyang di umano ay pagpatay, no, sa dalawang estudyante before, no, at nirepa daw nga po ito allegedly nung former mayor na Sanchez diyan sa Laguna, mga kababayan. So isa pang example, mga kababayan, pero ito nakulong at nakulong po ito, tapos kumandidato ulit at nanalo. So binutuhan po ng mga tao ito. Ngayon, meron pa pang kaso ng I think simpatya din, yung kaso ng itong kaso, no, issue sa Albay, no, sa Bicol region, na may isa pong kakalaban na congressman na medyo matunog po doon sa Albay para kalabanin yung incumbent mayor, no po, mga kababayan. Pero po ito ay dahil sa kadahilanan na siguro ko ayaw niyang matalo sa election, pinapatay niya po ito, mga kababayan, no, ng mayor na ito, incumbent mayor. Pinapatay po yung congressman na ito, pati yung kanyang nag-iisang bodyguard.
Kaya po itong incumbent mayor doon sa Albay, nakulong po itong mga kababayan. Siguro po nasa Muntinlupa na po ito sa ngayon. Pero nung mag-re-elect po ito, binutuhan pa rin po ng mga tao, mga kababayan. Okay? So, hindi lang po yan, mga kababayan. Meron pang yung kaso rin po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? May mga kaso din na isinampa sa kanya, pero siya pa rin ang pinili ng mga taga Davao, no? As mayor ngayon. Kaya lang ang problema, wala po siya doon, so nakakulong siya. So distant po yung pagmalis niya nung kanyang lugar, no, Davao. Tapos naman itong si Espinosa, mga kabayan, si Espinosa ng sa Albuera, Leyte, may kaso po ito ng drugs, di po ba? Pero itong nakarang election, nanalo po siya. Binigyan po siya ng simpatiya ng mga tao. Binutuhan po siya para maging mayor ng Albuera, Leyte. Yan po, mga kababayan. So, meron pang isa, mga kababayan, itong si Donald Trump. May kaso rin po ito si Donald Trump nung bago magtapos yung kanyang termino, nagkaroon po ng ransak, parang niransak yung White House. May lugar po doon sa White House na parang rinansak ng kanyang mga supporters, no. Kaya kinasuhan po yan si Donald Trump. May kaso po yan. At saka during yung nangangampanya ito sa kanyang itong recent election sa Amerika, nangampanya po ito. Nung nangangampanya, nabaril po ito sa tenga, mga kababayan. May nag-attempt na patayin siya. Kaya lang sa tenga lang po siya tinamaan. So yan po ang kay Donald Trump. So ngayon, mga kababayan, sa akin pong sa aking opinion bilang isang vlogger, ang sa akin po, siyempre ang aking pipiliin yung kandidato na may magandang karakter, no. Kasi po ito hindi po ito mangungurap o anumang hindi magandang gagawin, kasi meron po siyang magandang karakter, no. Yan po ang aking opinion, at makakapagserbisyo po ito ng malinis sa taong bayan. Ngayon, mga kababayan, kung kayo naman po ang aking tatanungin, sa inyo pong opinion, ano po ang mas maganda sa tatlo? Ang may magandang karakter na kandidato, ang may pera-pera issue, o simpatya sa pagpili ng kandidato? Hanggang dito na lang po, mga kababayan, ang aking vlog. Marami pong salamat sa inyong panonood. Magandang umaga po.